organic na pang pa-straight at pang pantubo ng buhok na walang masangsang na amoy. Kasi sabi po ng mga comment sa akin, yung mga nag-message sa akin, sabi nila, sis, pwede pa po, hindi na lang ilagay yung bawang at saka sibuyas kasi napakasangsang sa amoy at saka siya daw ay mayroon daw siyang allergy sa pang-amoy. Kaya ito mga kabisi, gagawa tayo ng wala talagang amoy. Walang amoy. Nakatulong pa ito pag pa-straight ng ating mga buhok. Charorot. Kaya remind ko naman sa inyo, i-follow na naman ninyo ako at huwag kalimutan i-share para mapunta ito sa inyong wall at maraming mag-i-engage at iyon ang yung mga engagement doon. At hindi ako mawala na parang bula. Charorot. Dito maghanda na kayo ng ballpen at papel para hindi ito mawala at ma-record ninyo talaga. Charorot. Dito gawin na natin. 4 na sangkap lang ang gagamitin natin dito. Aloe vera, kape, virgin coconut oil at saka egg. Ganon pa rin ang aloe vera, kukuhanin lang natin yung pinakakatas niya mga kabisi, kaya lang ayaw nating matinik, ay tanggalan muna natin sila ng mga tinik, charorot. At yan, para makuha natin yung kanyang katas, ay kailangan kukunin natin yung pinakaibabaw na kanyang balat, saka natin kuskusin, charorot, kanyan. Gumamit lang ako na 3 dahon ng aloe vera. Ayan, pagkatapos na natin nakuha yung kanyang mga katas, ay kailangan nating pitit-pitin, ganyan. Parang nagbatil ka lang ng itlog mga kabisi. Kung mayroon po kayong blender, pwede ninyong i-blend yan para pinong-pino po talaga, or egg beater, pwede naman din po, pero maliit naman yan, kukunti lang kasi, kaya ginamitan ko na lang ng tinidor. Ang pangalawa nating sangkap ay ang itlog. Dito, kailangan natin ang kunin ang kanyang yellow sa itlog. Yung ginamit natin sa mukha ay ang egg white, dito naman sa buhok natin ang yellow. Yung yellow dyan sa egg, charorot. Kaya i-preserve na din natin itong white sa egg para naman sa ating mga mukha mamaya. Ayan din. Yan po para sa mukha yung white sa egg. Yun po ang yellow, yun po ang para sa buhok, charorot. Yellow ang para sa buhok, ganyan. Isama natin diyan sa aloe vera. Katapos ay haluin natin ang yellow na egg sa aloe vera. Ibati lang natin, i-beat lang. Yan po, kasabi ko nga, kung mayroon kayong egg beater, pwede naman yung gamitin yan. Ayan na po, tingnan niyo yan, para sa buhok natin, yellow ang gamitin. Charorot. Yung para sa mukha, white na egg ang gamitin. Diba? Ang pangatlong sangkap natin ay ang kape. Yung pure talaga na kape. Ayan, tingnan niyo yan. Pwede naman gagamit kayo ng stick na coffee. Yan, 1 kutsara lang po ang ginamit ko. Pero pwede naman din sa inyo kung 2 sasilang sa stick nga coffee. Ayan, shout out po ako dyan sa mga mahilig magkape. Ayan, kinoter na yata yung ginawa natin. Shout out sa may nakakaalam sa kinoter dyan. Noong umiinom tayo doon sa may, sa may tuba. Charuro. Tapos haluin na natin. Huwag kalimutan na kadalagay ng 1 sangkap na idagdag. Halo ng halo para naman ay mag-mix po talaga silang 3. Ay 3 na yan. Ito yung pang-4 natin na isahog. Yun na po ang last but not the least. Charot. Yung virgin coconut oil, lagyan natin ng 2 kutsara. Yun po ang sabi ko, yung virgin coconut oil, pwede naman yan inumin at pwede naman din yan ilagay sa external at internal. Charorot. Kaya haluin na natin ng maayos. Kailangan magkahalo po sila at mawala po yung mga granules ng coffee. May mga granules pa din po ng mga aloe vera dyan. Kaya kailangan po silang mapinong-pino. Diyos ko, day. Parang nangangawit na yung aking kamay. Charorot. Kaya dito, kuha na tayo ng strainer at yung baso. Yan, dito isasala natin mga kabisi, i-spray natin kasi para naman ay hindi po magbara sa ating spray. Ilagay natin ito sa spray pa rin para class naman at social. Charorot! As usual, dito natin isalin sa ating paglagyan ng spray sa ating buhok. Mayroon ako dito talaga. At ayan ibuhos na natin dito. Marami yata nagawa ko mga kabisi, kaya i-spray muna natin, saka natin ilagdag yung nasa baso dito sa ating spray. Kaya tanggalin muna natin yung towel mga kabisi. Mas maganda ito gawin pagkatapos nating maligo, lalo na pag wala naman kasing maaamoy ng kung ano-ano sa atin kahit maglagay tayo bago magkatapos na yung maligo. Yun kasing ginawa ko noon na pang patubo ng buhok, maamoy kasi yun ng bawang at saka sibuyas. Kaya mahiya po talaga tayo pag aalis tayo, tapos nangangamoy tayong sibuyas at bawang. Diyos ko, day, para naman ay may dala-dala tayong kawali. Ito kasi wala ka talagang maaamoy dito. Nakakatulong din po ito na mag-straight ang inyong buhok. Alam ba ninyo mga kabisi na pagkatatanda na pala tayo, may edad na pala tayo, ay kusa na talaga siyang manglalagas yung mabuhok natin, yung makapal-kapal nating buhok. Pagka may edad na tayo ay bigla lang yang ninipis.
Ganun po talaga ang routinary. Charorot, routine po talaga yata ng human. Kaya sa mga nagbabasa akin dyan na nagkakalbo na daw ako, ayan, hayaan ninyo, darating din yan sa punto sa edad ninyo na kayo na din ang susunod sa akin. Charorot. Pero yung mga swerte talaga na hindi po talaga sila numipis ang kanilang buhok kahit matanda na po sila. Swerte gift po yan ang buhok natin. Yan lahat po sa mga bagay na nandito sa atin binigay po ng Panginoon. Kaya ako po, kaya kung ano-anong nilagay ko sa buhok ko para naman din po ay hindi po akong matuluyang makalbo. Kita naman niyo yung mga ibang mga lalaki doon, di ba? Bigla lang silang kumalbo. Ang dami pa nilang buhok noon, lalo na pag bright tayo. Charoro! Yung otak scientist ba? Charot, di ba? Pero mga kabiisi talagang totoo po. Tingnan ninyo po talaga mga tao. Lalo na pong sabi nila, bakit daw malapad ang aking agtang? Sabi ng mama ko noong bata pa ako, lola ko, sinabi nila, kasi bright yan si Sonia. Sa mga anak ko, siya lang ang talagang malapad ang agtang. Yung noo po ang ibig sabihin doon mga kabiisi. Pero hindi naman ganun yun mga kabisi. Kung ikaw talaga'y ayaw mag-study, ayaw mag-research, ayaw mo talagang matuto, ay hindi ko talaga magiging bright. Charurot. Lahat naman tayo binigyan ng gift ng Panginoon. Depende din sa atin kung paano natin ginamit at kung ini-invest natin sa magandang paraan. Charurot. Tapos dyan mga kabisi, pwede ninyong suklayin. Ang mag-straight po yung buhok ninyo, wag na lang ninyong galawin. Straight po talaga yan kasi parang titigas-tigas yan pagka siya matuyo. Pero hayaan na lang ninyo makabisi. Kung nasa bahay lang po kayo, hayaan na lang ninyo yan. Ay kung gusto niyo banlawan na ninyo anytime. Pero mas maigi po talaga ibabad ninyo yan mga tagal-tagal. Di ba? Kaya kung hindi po ako na ganyan sa aking mga buhok o sa aking balat at katawan mga kabisi, siguro hindi ko alam kung saan na po ako pinupulot ngayon. Charorot. Kaya yan po mga kabisi ang kukunting-kunting kalaman na binigay ko sa inyo dahil experience ko din po. Tingnan ninyo yan experience ko talaga na wala po akong buhok. Kasi pagka mapasma ako sa guto, mapasma ako sa kusog, ganyan, maglagas po talaga yung aking buhok. Kaya kahit po paano po ko nilagay yung mga, kahit gaano ako naglagay ng mga pampatubo, kung magka-stress ako, ayan, ang buhok ko po ang manglagas. Lalo na pagka ma-stress ako, madami akong ginagawa. Kaya lagay ako ng lagay ng kung mga nakakatulong na makapag-enhance ng aking buhok. Kaya yan lang po mga kabisi. Sana naman ay may natututo kayo ngayon na may natutunan pala.